Yun. Yung ano, yung taxation, isa rin yung source ng ano, ng movement sa logistics at parang siya yung economic. Pero hindi lang diyan yung ang source ng movement, yung sa pagbubuhis. Ang malaking talagang source na tulong sa movement, yung mass base. Yung bigat, Isa-isahin nga natin yan. gulay, mula sa pagkain, transportation, communication. Yan ang malaking... Isa-isa. Pagkain muna. Pagkain, yung baba, yung mga binibigay na kape, binibigay na sukal, bigas, ulam. Lahat yan binibigay. Tabako. Nagbibigay ang masa niyan. Hindi ba kayo nakukonsensya yung masa walang-wala rin? Hindi dahil organized sila. Again? May organization sila. So, mulat sila sa kanilang organization na para ito sa revolution. Kaya voluntarily, nagsusupport sila. So, ang nagsusupport lang sa inyo, yun nasa organisasyon. Pero yung normal na tindahan dyan sa barangay na hindi kasama sa organisasyon. Sa baryo kasi, magkaiba-iba yung organization yan. Yung basic masses, yung babang yung mga yung mababang magsaka, ano yan? Ori yan. May isang organization yan. Yung mga negosyante naman na maliit, mayroon naman din yan. Kasi medyo may income na yan eh. May organisasyon din sila. Kaya lahat ng mga tao sa baryo, may mga kanya-kanyang organization. Hindi, lahat o... kasi sinasabi mong lahat sa isang baryo, inyo? O... Oh. Kasi may mga organisasyon, mula sa kabataan, sa kababaihan, sa magsasaka, sa mga maliit na negosyante, yung mga support group yan, hanggang sa YM. Tapos may mga aliado pa yan ng mga Panginoong may lupa. Kaya walang nakakalabas doon na tao na parang hindi konektado. Sa isang barangay, meron ba ever na isang pamilya na ayaw namin sumali sa kahit anong organisasyon? Mayroon yan, yung unang dito, yung mga Panginoong may lupa na yung piskahan ng lupa. Isa yan. Talagang hindi yan, Pangalawa, yung namatayan, yung parang nabiktima sila. May pinatay sa kanyang pamilya. Yun, talagang yan. Yan. Yung iba naman, wala lang. Pero hindi naman pinipilit. Kung ayaw mo talaga, wala lang. Pero patuloy yan, imumulat ka. Hindi ka agad yun na kasama ka. Kaya minumulat ini-invite ka lang muna, hanggang sa mapasama ka sa organisasyon. So talagang hindi nyo tatantanan din? Hindi. Kasi palagi na nandiyan. Pag libre yung area, lagi na mag-iikot yung MPA. Nagpropaganda. Gumagawa ng propaganda yan. Pag nakadikit yan sa masa, talagang propaganda yan. Ngayon yung mga ginagamit siguro ngayong issue ngayon, yung away ng Marcos sa Duterte, yung West Philippines Sea, yung gera ngayon sa Iran, baka sigurado yan. Yung pagban ng bilihin. Lahat yan. Dadaanan. Kada issue, sasakyan nyo? Kasi, ang namin noon na lahat ng sa buhay ng tao, lahat ng issue, dumadaan sa buhay ng tao. Nadadaan yung buhay ng tao. At doon, yun ang bumubuhay sa galit or pagkamulat ba ng pagkamulat yan. Nga natin, issue. Sige nga, ikwento mo nga paano yung utak ng nung leader ka na, paano nyo gagamitin yung isang issue para buhayin yung sample issue. Halimbawa, yung sa CMO, ito lang. CMO ng military? Yung pagsisita ng mga magsaka. Nagbigay ka ng 2 salmuna na bigas. Diba? Ayun yan. Parang kino-corner yung masa na
supporter ka, nagbigay ka ng bigas. Hmm. Yung nandoon pa ako, kasi palagi kina-counter yan eh. Gumagawa ko ng counter sa issue. Di sabi ko, itanong mo sa kanila, bakit tinatanong nyo kami ng dalawang bigas? Yung mga kandidato sa LGU, nagbibigay yung malaki-laki pag-eleksyon sa mga MP, bakit yun yung tanongin? Di ba? Kina-counter lang yan. Yan namin noon. Tapos yung nagbigay ng bigas, sabihin, yung helicopter. Nandun ba ko noon, ha? Nag-resupply ng helicopter. Sabi ko, tanong wali, pag nagtanong wali yung military na nagbigay kayong bigas, sabi nyo, hindi kami nagbigay. Nagbigay kami, isa lang. Pero yung bigas nyo, sinasakyan pa ng helicopter ngayon, sa inyo, tapos may sweldo pa kayo, galing sa amin yung pera na yan. Galing sa buwis yan. Panalo na naman kayo. Tapos sa Sarbiquillo, ayaw magbigay. Kasi extortionist, MP, di ba? Extortionist. Sabi ko noon, ang extortionist, yung congressman. Hindi pa nag-umpisa yung project, may porsyento na yan, walang resibo pa. Yung MP, may resibo pa. May resibo ba kayo? May resibo yan. May resibo yan talaga, sir. Ganun ba? May command yan. Kung magkano yung natanggap ng MP sa contractor, yung official, talagang official na negotiation, may resibo yan. si congressman, nag-imbestigan na ako sa mga porsentuhan, mga SOP. Yan ang extortionist. Noon, nandun pa ako. Binabalikan natin kasi, yun nga, 25 years, yun ang mundo mo at yun yung tama para sa iyo. Kaya inaano lang natin na hindi natin sinasabing mga yun ay mali na para sa iyo, hindi. Kasi sa akin, yung totoo talaga yung totoo. Halimbawa ngayon, yung nagsasalita ko sa Peace Builders Development Seminar. Yung gusto ko talaga mangyari, pag nagsalita ko sa masa, kahit LGU, kahit mga barangay official, gusto kong malaman nila yung totoong kalagayan ng kilusan. Kasi mali yung sabihin mo lang, mahina na yung movement. Wala na yan, babagsak na yan. Ang reaksyon ng tao niyan, sabihin lang, paninira lang yan. Ganon. Oo. Ganon pa rin ang magiging reaksyon ng tao. Kaya nga, kailangan natin mulatin yung tao. Mulatin sa totoong sitwasyon niya yun. Kasi ang alam nila, malakas pa yung movement. Paano? Kasi hindi na alam yung nangyayari. Kaya nga, sabi ko, sa mga seminar namin, kami nag-ideya nun, na bigyan natin sila ng situational sa movement. Sabihin natin, sa kabuuan, mahina na yung movement. Bakit? Kasi wala na yung mga leaders nila. Ilagay natin yung mga picture, pati yung picture ko nandoon. Wala. Totoo nga. Kasi kilala niya ng mga leaders eh. Tama, no? Wala ng leaders kasi nakulong na yan. Patay na yan. Naglaylo na yan. Bumaba na yung bilang ng MP. Ipakita niyo mga picture ng mga nag-surrender na yan, nahuli dakip. Very visual pala talaga yung visual talaga. Kasi pag sinabi mo lang, may na kasi nahuli na yung 10 na nahuli. Wala yung... Kasi yung masa kasi, may diyan sa basihan. Ano, no? May basihan. Palagi. Oo. May facts ka. Kahit distorted yung iba. Oo. Sige nga, nung kalakasan nyo, paano nyo pinoproject, paano nyo pinapakita na malakas yung revolusyon? Ano yung mga steps nyo na isa-isa? Yung ano naman doon, yung siyempre sa national level, pinapanood naman yung lawak ng pagbubuo ng mga guerrilla. Isa yan. Tapos yung pagtaas ng membro ng MPA. Tapos paglawak ng mga community na basing masa, yung mga barangays. Yun ang lakas na sasabi nila. Kaya nga sa ngayon, yung status, yung sa movement, talagang dito sa mga particular na SRC, sub-regional, talagang wala ng mga leaders na. Wala talaga. Kung ibig sabihin, pag sinabing leaders, kasi baka sabi nga, no party leadership, no revolution. Okay. Pag walang partido, walang revolusyon eh.
Ngayon, yung naiwan lang, yung remnants, wala sa kakayahan mamuno comprehensively. Ideological, political, organizational, military. Wala talaga. Bakit mo masabing wala? Kasi kapado ko yung mga leaders na mga naiwan eh. Ibig sabihin yung komprehensibong pag-lead mo sa revolusyon, Wala na. wala talaga yun. Well, baka nandoon pa sila. Pwede silang magkwento pa ng malang bigas. Pero yung strategic direction na pagbubuo ng political power, wala na yan, kapas. Tapos yung MPA, maliit na lang. Isang squad. Tapos yung MPA, siya yung politico-militar organization ng partido. Siya ang nagmamasok, siya ang nagmumulat, nag-organisa sa masa. Yung kakayan ng mga naiwan, walang kakayan sa ganun. Kahit sa pag-resolve ng mga problema. So mga lost command na halos, parang ganon. Ay, meron pa naman. Mababa talaga yung quality, kumbaga. Tapos sa baba ng quality na yun, halos wala ng mga mass base. Nabuwag na. Pero ang nabuwag lang natin, yung organization. Pero yung sasabi natin pag-deradicalization, hindi lang yan pagbawasan ng organisasyon. Ang deradicalization, dito. Yung utak ng tao. Yun yung pinakamahirap. Oo, yun na yung yun tagan dapat. Kaya nga, ang ginagawa, yung namin, ipresent natin yung konkretong nakalagayan ngayon. Sabihin man natin, mahina na yung movement, dahil ito na, wala ng mga leader, konti na lang yung MP, wala ng mga bala, wala ng armas, tapos wasak na yung mga mass base. Ibig sabihin, wasak yung mass support. Balik nga tayo yung sabi mo na ano ba ibig sabihin nung panahon nyo na buhat bangko ka ng kaunti na quality leadership? Yung- Quality revolutionary leadership ba ang tawag? Yung pag sinasabing quality, ibig sabihin yung mga kadre na talaga. Talagang dumayan sa prosesong mahaba. Sabi ko nga, ang isang kadre, hindi lang yan 10 taon na de-develop. Ganon? Oh, kahit ako nga, 15 years, sabi ko hindi pa ako sapat. Kahit ngayon, nandito ako sa labas. Kasi continuous siya eh. Makahabol ka theoretically, saka practical. Kasi yung movement, wala naman, baka blueprint na, ito ganito, palagi yan nag-aaral sitwasyon, concrete analysis, based on concrete condition, tapos mag-apply ka doon sa mga principles, paano i-apply yung principles, tapos ano yung maging approach actual implementation. Ganun yung klase ng kadre na dapat. Hindi kasi yung nga, and yung klase ng kadre na ganon, Wala na. kailangan ng counting education yun di ba? Kaya ngayon, sa buong rehiyon, siguro sa bawat, konti na lang yung may mga dekalidad na mga kadre. Konti na lang. Ibig sabihin yung medyo 10 to more than 10 years na sa movement. Tapos, medyo marunong magbasa. Kasi kung di ka marunong magbasa, Wala. Puro ka lang practice, wala. Puro ka lang kilos, wala kang theoretical guide, mahina talaga. in simple terms, ano ba yung theoretical guide mo as you moved up? Kasi naging sekretary ka. Ano yung linyada ng Pag-aaral. bakit mo masabing strategic revolutionary ka? Hindi lang yung gustong makipagbarilan, hindi lang yung gustong mag-organize, kundi yung ano masabing may strategic perspective ka sa revolution. Una, alam mo yung kondisyon ng bansa. Yung sabi nilang bulok na sistema, di ba? Yung pala si mga rally, bulok na sistema. Ang sasabing bulok na sistema na yun, yung sabi nilang yung semi-colonial, semi-feudal system. Yan ang bulok na sistema. Na mayroong 3 problema yun, sabi mo yung mga isms. Yung problema. Tapos, to resolve this problem, kailangan mo ipatupad ang protracted People's War para ka manalo ng National Democratic ipanalo yung revolution para tayo yung bagong political power. Pero yung
yung Protracted People's War, may tatlong stage yan. Mm. Yung strategic defensive, strategic stalemate, strategic offensive. Yung movement, nandun pa sila Juma, nandun niya yung nagbatalyon na yung Samar, nagbatalyon yung Mindanao noon. Kalahati lang sa strategic defensive. Mm. Malayo pa sa stalemate. Mm. Ibig sabihin, in 57 years, ngayon, yung movement parang bumalik sa grade 1. Nag-college na siya, high school na siya, pero ngayon, bumalik sa umpisa. Bakit? Mag-umpisa uli ng mga kadre, mag-develop. Magtatayo uli ng basing masa. Palakasin uli yung PE. Kaya talagang, it's another, ang explanation, it's another 50 years or more. Hindi pa natin alam kung manalo pa ngayong revolution. Kasi ang gusto kong i-resolve sa mga tao, na hindi manalo yung revolution. Ever. Oh. Hindi mananalo ever. At sige nga, why? Hindi pa. Ang ano ko, kasi yung revolution naman, historically, nag-umpisa man yung kina Bonifacio, di ba? Yung pag-alas ng masa, maglaban, pagbabago. Nawala yun, di ba? Matagal nawala. After Bonifacio, nawala, di ba? Wala na. Panalo ng Russia, 1930, doon tinay yung mga partido. Doon din na-implementan yung Pilipinas ng party committee, ang party, yung Communist Party, Socialist Party. Tapos nawala din yan. Tapos bumalik na doon sa kinalaban na 70s? Hindi, 50s. Sa laban na sa Tarok. Pero hindi rin sila makapurma. Hindi na mayos-ayos yung ideological sa lahat. Pagpasok nila Juma, 1960s, mga estudyante, mga KM, sila nag-sum up ng experience mula kina Bonifacio hanggang kinalaba. Sila yung nag-systematize, paano yung ideological, political, o militar. Nagawa nila yun hanggang mabuo nila yung PSR. Katapos nun, pag 1968, doon nila, yun nung unang kilusang pagwawasto. Na yun na yung umpisa ng CPP. Tapos nabuo na yung PMPE. Hanggang sa magkaroon na naman uli ng problema. Pangalawang pagwawasto sa 92. Ngayong 2025, pangatlong kilusang pagwawasto na yan. Kaya, sabi sa dinadaanan ng revolution, susi yung partido. Susi yung party leadership. Kaya kung sa panalo, hindi pa nanalo yung mga revolution daan. Pero, sabi nga, hindi nawala yung kondisyon nila na pinagbasihan. Naging party member ka, di ba? Regional member. Kwento mo nga yung nga, napakataas, andito sa Samar. Fast forward muna tayo yung katulad mo na regional party member. Ano yung kung katumbas mo kasi mas mataas ka pa sa governor ng isang probinsya, di ba? Wala man kasi tayong regional, pero ito kasi buong isla ng Samar . Fast forward tayo bago ka mahuli. Ano yung trabaho ng isang regional party member na yung Yung original party members, it's a collective leadership, Parang selection ng mga tao mula sa iba't ibang branch, iba't ibang subregion. Tapos, nabubuo yan na isang committee ng region. Ibig sabihin, yung composition ng region, mula yan sa baba. Sila ang tumatayong mga sekretary din sa subregion. Tapos, itong committee, ang pagpili nito, siyempre, yung mga nauna, nag-ano sila, mayroon silang sabing mga prospect. Sino ba ang ating prospect na maging member ng region? Siyempre, kinukuha nila yung mga biodata, yung mga performance sa ideological, political, social, militar. Tapos, siyempre, pag-uusapan ng committee yan, tapos,
isasalang na yung mga pangalan, tapos doon na mag-eleksyon. Mm. Magbubutuhan kung sino ang isasali. Hindi lang basta-basta yun, ikaw, membro ka, hindi. Secret ballot yan. Ganun ba? Pinipili. And then? Yun, magiging member ka na. Tapos, pagsasabihan ka na lang na ikaw, kasapi ka na sa region. Tapos, hindi na yan alam ng baba kung sino mga nakasapi sa region. May alam na- Ilan lang kayo? Yung ano ko noon, sobra kay 20. Mga 30. Buong Samar na yan. Buong region. Buong region. Oh. Region 8, which includes Leyte. Ah. Region 8. Ihi muna ko, sir. Tubig muna, Kuya A. Ihi muna ko. Okay. Kung sa pagpapanalo ng revolusyon, siyempre, sa aking panahon, naniwala ko na mananalo ang revolusyon. Pero hanggang sa nahuli ako, parang humina pa. Bagsak pa siya. Tapos nag-umpisa naman. Kaya, hindi ko lang alam na pumanalo ba ito. Hindi talaga manalo. Pero sabi ko nga, nandyan yung kondisyon na sinasakyan ng movement. Mm. Mamaya, yun yung next episode natin, yung mga kondisyon na sinasakyan ng movement. Pero, bakit mo masabing hindi mananalo? Kasi sa panahon ko, hindi Yung panahon nanalo. mo. Hindi nanalo. That was, Baka naniwala din ako na mananalo. Naniwala ko talaga. kasi hindi ka magtatagal ng 25 years kung hindi ka naniniwala na mananalo. Yan lang talaga ang conviction ko. Talaga mananalo. Sa paniwala ko, binuhos ko lahat ng buhay. Kasi yun eh, binuhos mo Pero, na. Mm. Wala. Tapos ngayon, bumalik pa ulit. Dahil yung mga seatbacks, nakumpisa na naman. Ibig sabihin, kung ikaw maniwala ngayon na mananalo sa in 57 years again, hindi, siguro. Lalo na ngayon, na sitwasyon na bumalik. Mm. Di ba? Kumbaga sa pag-aaral bumalik sa grade 1. Sabi ko nga, no leadership, no party leadership, no revolution. Ngayon, saan manggagaling yung mga leadership na yan? Mga leaders na yan? Mm. Sabi ko nga, yung revolution, mula sa labas yan, papasok. Tingnan mo yung Manila ngayon. Doon nandun mag-uumpisa naman yan. So meaning, kaya pang bumalik. Kung makabalik sa dating lakas at ma-resolve na lang yung mga problema. Kasi marami mga problema pa eh. Internal. Internal at conditional. Limbawa, yung community noon, bakit naging madali ang pag-organize sa masa? Dahil sa una, siyempre yung human rights violation ng trupa. Ngayon, nagbago naman yan. Mm. Malaki nang pinagbago. Sabihin natin, kunti-kunti na lang yung mga utang-utang na lang yan. Mm. Di gaya nung una na talagang sunog, talagang pinapatay, no? Mm. Pangalawa, yung serbisyo ng gobyerno. Talagang noon, talagang walang medisina, walang doktor, talagang walang-wala. Mm. Ibig sabihin, pag nag-explain nga, pinabayaan tayo ng gobyerno, talagang totoo, kasi wala. Pero ngayon, nakaabot na yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Umabot na yung kalsada. Umabot na yung mga relief. Marami ng support ang umabot sa community to the interior parts of the Samar. Ibig sabihin, yung development issue na yan na neglected, hindi na masyadong neglected. Nandun na nakaabot na. Kaya yung mga kondisyon. Pangatlo, yung revolution, ang susi kasi yung pag-iisip yung kamulatan. Yung kailangan, sabi nga, pugitarian. Yung para ka sa lahat. Yung mga tao ngayon, na-develop pa yung culture na makasarili. Sa inyo, sa Kilusan talaga, sa Kilusan. ang develop na pag-iisip, yung para sa lahat. Kaya nga yung serve the people, kasi hindi ka mag-serve kung self mo lang silbihan mo, paglilingkuran mo. Kaya hinuhubog yan, na hindi ka maging makasarili. Pati buhay mo, ialay mo para sa lahat. Kaya sa magitan ng mga pag-aaral,
Ngayon, yung mga tao, ang kondisyon niya ng community, culturally, makasarili na. Cellphone. Ano yan eh? Dati, hindi pa, isa pa, yung kuryente pala. Yung dating wala pang kuryente, madali mong mabilis yung tao. Kasi nung unang panahon, yung mga tao, bahay, sakahan, revolusyon. Bahay, sakahan, revolusyon. Ngayon, bahay, sakahan, munisipyo, magkukubra, cellphone, TV pa, marami ng variasyon sa buhay yung tao. Kaya hindi na basta-basta mumulat. Kasi ang pinakasusi ang pagmulat. Ngayon, dahil nga sa kalagayan na yun, nagbago na yung trupa, yung iipin, at tapos nandun na, sabihin natin kulang pa, pero nandun, baga naabot na yung serbisyo. Tapos pangatlo, yung cultural aspect, na talagang nagbago na yung dapat nilang pag-isip nun para sa revolusyon, talagang wala na yan. Nagbago na. Kaya, malaking challenge sa, kung sabi natin kaya leadership, harapin yung kondisyon na yan. Magdidevelop ka ng kadre. At the same time, magdidevelop ka sa sarili mo. Mag-recover ka ng area na wasak. Na yung mga tao makasarili. Na may hatak pa ng project ng gobyerno. Yun yung sitwasyon ng community, ng mass base. Tapos pangatlo, siyempre yung mga internal problems and limitation ng mga full-time, nandun pa. Siyempre, ano yan, nandun pa rin yung mga limitation sa kalaman, theoretically, yung problema sa pamilya. Yan. Maraming problema internally. Maliban pa yan yung away-away sa loob nila, siyempre, mga friction. May mga ganon. Mayroong ganon. Kaya maraming masalimuot. Kaya yung sabing kadre na yan, mag-develop pa talaga. Sabi ko nga, pag-develop ng kadre, hindi lang 5 years yan. 10 to 15 years yan. Tapos, kung sabihin natin, magpadala yung mga tao ng mga estudyante sa bundok, 15, hindi pa yun basta-basta. Bakit? Mag-aral sa lingwahe, mag-aral paglakad, mag-aral sa pagkain, ang tensyon, ang lungkot, marami pang problema. Pauwi na lang yan. Malulungkot na lang at uwi na. Uwi na lang. Yung iba. Lahat pwede yan. Kaya, hindi na pare yung kondisyon noon at saka ngayon. Na noon, parang madali, kaya mabilis din yung paglago. Pero ngayon, nag-uumpisa pa lang uli, ang daming problemang resolbahin, ang daming limitasyon na paunlarin, tapos harap pa ng programa ng gobyerno. Campaign, ng gitare o anong campaign pa yan. Kaya mahirapan talaga, makabangon. Kahit malando yung mga impinin, wala yan eh. Paligid-ligid lang sa baryo eh. Makaingin ng, oo, may magbibigay ng bigas. Pero yung nagbibigay ngayon, mga limitado na lang naman eh. Pamigay na lang. Magbibigay, pero yung strategic na magmulat sa kapwa niya, wala yan. Mag-organize sa mula, wala na yan. Kasi makakakain ka, pero hindi ka makabuo ng organisasyon. Pero naranasan mo yun noon ng mga yung kalakasan nyo na ramdam mo noon yun na Oo. Talagang mapipil mo talagang malakas tayo, kaya tumatapang din. Baga nangas din. Kasi din noon naman noon, back 90s, walang masyado ng mga like si MO na mga ano talaga. Digay nito talagang may mga full operation, full military operation. May mga encirclement sa akin niya eh. Ako nang pinupusan noon, kaya ako na minsan 3 araw wala kaming kain, niyog lang. Tapos buwan pa yan kami kasi ano lang, 105, nagabulan pa. Ito, yung susunod namin na episode, yung buhay na masasaya at mapapait sa loob ng revolusyon. Yun ang next episode ni Kuya A.